Morning, isang mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po na umaga sa bawat isa. Makibigan, dito na po tayo sa mga awit 72. Dito ay aking babasahin po. Turuan mo po ang haring humatol ng makatuwiran. Sa taglay mong katarungan o Diyos, siya'y bahagian. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kagandahang loob at sa lahat na iyong mga biyaya sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat po na ikaw, O Lord, ang siyang gumagabay sa amin. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, na ikaw ang aming provider, ikaw ang aming Jehovah Rapha, na ikaw ang aming dakilang magagamot. Lord, maraming salamat po. Sa iyo lamang ang kapuruhan ng kalwatian. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen and amen. Ang pagpapala nawa ng ating Panginoon ay sumasa atin lahat. Turuan mo po ang haring humatol ng makatuwiran sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahagian. Makaibigan, ito po ay panalangin para sa hari. Sa ating panahon, para po sa ating Pangulo, sa bansang Pilipinas, at sa lahat ng ating mga leaders. At sa ating barangay, ito po ay para sa ating barangay kapitan, o kaya sa ating punong barangay. Kaya dito makibigan, sama-sama tayo, mayroon tayong tungkulin na ipanalangin ang ating mga leaders. Kung sa ating trabaho, kung sino man yung ating pinakamataas, yun ang ating hari. Sa family, sa patriarchal, ito yung tatay, ang hari. Based on the Bible, yung patriarchal. Subalit sa God, sa gender and development, ano na siya, no? So, depende, no? Halimbawa, wala yung tatay, nandiyan naman yung nanay. Kung wala yung nanay, yung pinakapanganay, no? So, yun po, no? Subalit dito sa mga Salmo 72, mga awit 72, ang title nito ay Panalangin para sa Hari. So, yan, no? Sa ating panahon, sa bansang Pilipinas, ang ating Pangulo. So, panalangin. So, ibig sabihin, makibigan, sa bansang Pilipinas, mayroon po kasing grupo, o mga religious group, na sa panalangin, inaano nila, halimbawa sa halimbawa sa almusal, isama sa panalangin ang mga leaders, halimbawa sa almusal yung ating presidente at saka kanyang mga kabinete, so siya, president at lahat ng kanyang membro ng kabinete. Tapos sa tanghalian naman, mayroon naman, hanggang hapunan, hanggang sa pinaka lowest level, yung ating barangay. So, piniprayan. Kasi sa prayer, mga kaibigan, so tandaan po natin na sa panahon ng World War II, so nagkaroon mga kaibigan ng na-stuck doon na sa isang island ang napakaraming sundalo ng Allied Forces. So ngayon, giplan ni Hitler na atakihin yun, so bombahin. So bakit nagkaroon ng bad weather, So at saka isa pa, si Hitler mismo nag-desisyon na wag ituloy ang operasyon. Tapos ngayon nagkaroon ng bad weather. Tapos one day, nagkaroon ng magandang signal sa England. Kasi ang ginawa po ng hari, sabi niya,
lahat ay mag-pray. So, sirado ang simbahan. Kaya, sa bahay, nagpe-pray mga tao. So, ngayon, after the prayer, based in history, gistap ni Hitler ang operation na wala nang pag-atake doon sa ilan na yun na marami sundalo. Pangalawa, gumanda ang panahon. Nanawagan ngayon po yung sa region ng United Kingdom, no? Tapos mga kaibigan, nanawagan ang mga barko. Ngayon maraming dumating ng mga barko. Tapos maganda ang panahon at nakuha nila lahat ang mga sundalo doon na dapat patay dahil sa atakihin ng Persian Hitler, no? Subalit mga kaibigan, dahil sa prayer, naligtas sila, nabalik sila doon sa United Kingdom, no? Kaya mga kaibigan, alalahanin po natin na God answers prayer, no? Na sinasagot ni Lord ang ating panalangin. Kaya napakapalad po natin dahil tayo ay mayroong hari ng mahari, Diyos ng mga Diyos at Panginoon na Panginoon na pwede nating hian ng tulong sa oras ng pangailangan. Sakto naman. So, yan. Turuan mo po ang haring humatol ng makatuwiran sa taglay mong karunungan. O Diyos, siya'y bahagian ng matuwid na tuparin tungkulin sa iyong bayan. At pati sa mahirap maging tapat ng tunay. Sa mahirap maging tapat ng tunay. So dito mga kaibigan, no, pag ating no, implied dito sa sinabi, no, na dito sa no, nang matuwid na tuparin tungkulin sa iyong bayan at pati sa mahirap maging tapat siyang tunay, no? So dito mga kaibigan, nagpapahiwatig na maging makatarungan ang mga leaders po natin, ano man estado ng buhay ng tao, no? Dapat pantay-pantay, no? Dahil sa ating Panginoon, tayo ay pantay-pantay, no? Pantay-pantay po tayong lahat sa kanyang harapan, no? Walang mataas, walang mababa, no? So ibig sabihin na ang ating estado sa ating Panginoon ay pantay-pantay, no? Parang yan, no? Parang sa panahon ng pagbuboto dahil eleksyon po natin sa Mayo, no? Sa butuhan tayo ay lahat ay pantay-pantay, no? Lahat tayo mayaman, mula presidente hanggang sa pinakamababa ay magboboto, no? So yan, no? So dito sa verse 3, ang lupain naway niya'y maunlad at managana, maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa, no? So yan po ang i-prayer po natin mga kaibigan. Ang lupain nawa niya'y umunlad at masagana, no? I-pray natin na ang ating mga lupain ay maging maayos ang lahat, magamit sa tama, no? Ang lahat nating mga resources, ang ating mga natural resources ay magamit ng maigi, magamit ng for the glory and honor of God at para po sa lahat, no? So pag yan po ang isa sa ating mga prayer, no, na maingatan natin, no, na mayroong pag-unlad, subalit ang natural resources ay ating ingatan, no? Halimbawa mayroong minahan, subalit hindi makasira ng ating mga ilog, no? Na hindi mapulyut ang ating ilog, kundi ma-maintain siya, no? At ito ay hindi makabigay perwisyo sa mga residente kung saan ang mina, no? So ito po mga kaibigan, no, sa 3, no? Yan. So yan, no? So dito sa 4, maging tapat itong hari paghatol sa mahirap. Mga nangailangan, pag-ukulan
ng paglingap at ang ng aapi ay lupigin at bagsak, no? So dito siya, no? So parang defenders, no? Parang tagapagtanggol ang hari, no? Yan. So parang ating hari ng mahari, Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng Panginoon, na pinagtatanggol niya po ang mga naaapi, no? So kaya napakaganda pag tayo ay sama-samang manalangin ng ating maganda nating gawin ay i-pray natin ang ating mga leaders. Huwag nating bigyan ng kung anumang na madagdagan ang problema, kung di ito makaibigan ay ating ipanalangin na siya ay makapag-husga ng tama, siya ay makapag-lead ng tama, no? Para magiging maayos po ang ating bayan. So dito sa 5, nawa sila ay maglingkod, silang lahat mong hinirang. Hanggat araw sumisikat, hanggat buhay sumisilang. So yan, no? So habang tayo nabubuhay, tungkulin natin ipag-pray ang ating mga leaders, no? So sa umaga, no, panalangin natin, isama natin sa panalangin. Tapos bago tayo matulog, ipanalangin natin, no? O kaya sa grupo na dito sa Pilipinas, mayroong nagpe-pray sa ating mga leaders sa almusal, tanghalian, at sa hapunan, no? So yan. So napakaganda pag yan po ating gagawin. Nawa sila ay maglingkod, silang lahat mong hinirang. Hanggat araw sumisikat, hanggat buhay sumisilam. So dito mga kaibigan, lahat po na ating mga leaders ay appointed by the Lord, no? Ibig sabihin na dahil sa favor ni Lord, yung ating presidente naging presidente at lahat ng mga leaders natin, no? Dahil promotion is not from anywhere else, not from the south, from the north, east, and west, but only from God, no? So dito ngayon sa 6, ang hari sana'y matulad sa ulan ng kaparangan, bumubuhos, dumidilig sa lahat ng nabubuhay, no? So di ba napagaganda pag yan ang isang hari pala o kaya isang leaders ay kino-compare sa ulan, no? Sa paggamitan ng simile, kasi ang Psalms ay maraming simile, no? So dito parang ang parang ang leaders natin daw ay parang ulan, no? Na ito ay dumidilig, no? So ibig sabihin pagpapala, no? Ang mga leaders natin dapat ito ay mapagpapala sa kanyang mga nasasakupan, no? So yan, no? Di ba napakaganda? Ang hari sana'y matulad ng ulan ng kaparangan, bumubuhos, dumidilig sa lahat ng nabubuhay. Sa 7 mga kaibigan, ating anuhin siya, no?